Ang akala ko lang, ay ngayong araw siya uuwi, yun lang. Hindi ko naman alam kung anong oras, sa gabi ba o sa hapon. Pero, kagabi ay narito na siya at napagkamalan ko pang magnanakaw. Mag-isa at tahimik akong nakaupo at hinihintay na bumaba si Rafa para sabay na kaming kumain. Pero mag-aalas 8 na ng umaga ay hindi pa rin ito nakababa. Hindi naman sa excited ako or ano, ang sabi kasi ni Ate Letty sa akin ng nakaraan ay 7 daw ay nag-umaga na si Rafa kahit pa wala itong pasok sa opisina. Kaya nang magising ako kanina ng alas 5 ay dali-dali akong bumaba para kumilos para magluto ng agahan namin, wala kasi ang mga kawaksi buong linggo dahil sa pinag-off daw sila ni Rafa. Tumunog na ang rice cooker, ibig sabihin ay luto na ang sinaing ko. Kumuha ako ng lalagyan ng kanin at doon nilagay ang kanin na luto na. Matapos ko yung lagyan ng kanin ay nilagay ko naman iyon sa mesa. Nakahanda na ang agahan namin, si Rafa na lang ang kulang. Maya-maya pa ay may narinig akong tumikim mula sa likuran ko, si Rafa. Nakasuot ito ng gray na jogging pants at puting sando. Napalunok ako. Paano ko ba siya dapat kausapin? Hindi ko pa kasi siya nakakasabay kumain o kahit magkape man lang. Good morning. Aniya, good morning din. Tipid na sagot ko. Napatingin siya sa mesa na may nakahanda ng mga pagkain. Gulo-gulo pa ang buhok niya pero ang gwapo niya paring tingnan at kitang-kita ko ang muscles niya, yung biceps niya. Maganda ang katawan niya, nakita ko kagabi. Tinatago lang ng sando niya ngayon. You made me coffee. Ha? Oo, sandali lang. Natataranto kong sagot at kumuha ng tasa para isalin ang kape na nasa isang crystal na parang pitchel. Hindi ko alam ang tawag doon, basta tinuruan lang ako ni Ate Letty kung paano gamitin yon. Nakita kong nakaupo na siya sa kabisera ng mesa at matamang nakasunod ang mga mata niya sa galaw ko, bigla naman akong nahiya. Maingat kong inilapag ang kape niya. Thank you. Ngumiti lang ako sa kanya at umupo na sa bakanting upuan, kain na tayo. Nakangiting aya ko sa kanya, bahagya siyang natigilan bago tumungo, akala ko ngayong araw ka pa uuwi. Napatigil siya sa pagsubo at sumulyap sa akin, wala na akong importanteng gagawin doon. Tinext mo sana si Audrey na uuwi ka pala, para sana maaga akong nakauwi kahapon. Ani ko. Napagkamalan ko patuloy siyang magnanakaw kagabi. Hindi ito umimik at nagpatuloy lang sa pagkain. Papasok ka ba ngayon? Gusto mo lutuan kita ng lunch mo? Umiling ito sa akin wala siyang pasok o ayaw niyang pumasok. Ang tamad naman niyang magsalita. Ganito ba siya palagi? Hindi ba napapanas ang laway niya? Tama nga si Audrey na hindi siya pala salita, ang tahimik lang niya. Ako na ang magliligpit ng mga ito pagkatapos nating kumain. Presente ko. Nakakahiya naman kasi na siya pa ang paghuhugasan ko ng mga pinagkainan namin. Do what you want. Tila naiinis na ang tinig nito, ang kulit mo. Nakasimangot na sabi nito. Ang sanggit mo. Bago ko pa napigilan ang sarili ko ay nasabi ko na ang nasa isipan ko. Patay, baka magalit siya. Whatever, Aniya, tapos na itong kumain, inuubos na lang nito ang kape niya ako naman ay tapos na rin kaya nag-umpisa na akong ligpitan ang mga pinagkainan namin. Your coffee tastes good. Napalingon ako sa pwesto niya, pero nakatalikod na itong naglalakad papalayo sa akin. Napangiti naman ako, salamat. Nakangiting bulong ko sa hangin. Masungit nga siya pero marunong naman siyang maka-appreciate ng maliliit na bagay. Masaya na ako roon. Naglalakad ako patungo sa swimming pool dala-dala ang isang tray, nakalagay doon ang 4 na tuna sandwich, isang pitchel ng juice at 2 baso. Nagsuswimming kasi si Rafa doon kaya naisipan kong gumawa ng merienda namin, sasabayan ko siyang kumain. Napag-isip-isip ko kasi na kailangan kong maging close sa kanya, kahit hindi naman ganoon ka-close at least civil naman kami sa isa't isa. Ang pangit naman kasi na nasa iisang bahay lang kami nakatira tapos hindi pa kami nag-uusap, mas mabuti na rin ito. Rinig na rinig ko ang pagtunog ng tubig nang mag-dive si Rafa sa swimming pool. Ang galing niyang lumangoy, pinagmasdan ko lang siya habang lumalangoy siya, ang ganda ng likod niya. Ang kinis at ma-muscles. Pangtapos kong nilapag ang tray ay umupo ako sa mahabang upuan, naghintay lang akong matapos sa paglangoy si Rafa para ayain siyang magmerienda. Nang nasa kabilang dulo na siya ng swimming pool ay tumigil ito at napatingin sa akin, ngumiti ako sa kanya. Magmerienda muna tayo.
Unti-unti itong naglakad at umakyat sa maliliit na stainless na hagdan at muntik na akong mahulog sa kinuupuan ko nang makita ko na ang kabuuan niya. Naka-swimming trunks lang siya na kulay itim at ang laki ng nakaumbok sa pagitan ng dalawang hita niya. Napalunok ako, nakabalandra na naman ang 6 na pandesal niya, ang malalalim na V-line at ang malapad niyang dibdib. Kailangan ko yata ng malamig na juice. Ang sexy ng buhok niya. Hindi ito clean cut, medyo mahaba ito at kulot, at ang buhok niya nakalinya sa bandang itaas ng pusod niya pababa. Hala, nawala na yata ako ng laway. Napatulala ako nang tumayo siya sa harapan ko. Huwag kang titingin sa baba, Lorraine. Huwag. Pero, bigo ako, napatingin pa rin ako sa baba. Teka, ba't parang mas lumaki pa yata? Eyes up, babe. Mahinang sabi nito. Gamit ang hintuturo nito ay itinaas niya ang baba ko, and close your mouth. Nakangising itong wika at naglakad papunta sa kabilang upuan at umupo roon. Napakurap ako, ang bilog ng puwet niya. Napailing ako at bahagyang tinapik ang mukha ko. Ang init ng pisens ko. Ang halay-halay ko na rin. Napaangat ang mukha ko at napatingin kay Rafa nang umunguya ng sandwich, halos paubos na ang sandwich niya. Nilagyan ko ng juice ang baso niya at binigay sa kanya. Mabuti naman at may tuwalya nang nakatabon sa katawan niya pababa. Hindi ko na makikita ang ano, napailing ako. Kumuha ako ng isang sandwich at kumagit doon, sinalinan ko rin ng juice ang baso ko at tahimik na kumakain. Can I have that one? Turo niya sa natitirang sandwich. Tumango ako sa kanya at kinuha niya naman ito at kinain. Masarap ba? Yes. You can cook well, prepare my coffee and this. Aniya at inubos ang sandwich niya. Salamat, ngumiti ako sa kanya. Simula kasi nang magkasakit ang nanay ko ay natuto na ako sa mga gawaing bahay. Kapag nasa trabaho ang tatay ko, ako ang nag-aasikaso sa nanay ko. Kaya ayon, simula noon nasanay na ako at naging independent nang ako na lang mag-isa. Mataman lang na nakinig si Rafa sa akin. Malungkot man na wala na akong magulang pero kailangan maging masaya. Kailangan mabuhay kahit ako na lang ang naiwang mag-isa. Ikaw, nasaan ang nga magulang mo? Nag-iwas ito ng tingin, out of the country. Tumayo ito, you know how to swim. Napailing ako, hindi talaga ako marunong lumangoy. Tumatalon-talon lang ako sa tubig kapag naliligo kami noon sa swimming pool. Nasa gilid lang ako para hindi masyadong malalim ang tubig. Come and join me. Sa tabi mo lang ako. Napatitig ako sa kanya, may tiwala ako kay Rafa kaya tumango ako. Sandali lang. Hinubad ko ang blouse ko, tinupi ko iyon at inilagay kung saan ako umupo kanina. Nakita kong titig na titig sa akin si Rafa, namula ako. Inilahad niya ang kamay niya, humawak naman ako doon at bumaba na kami sa swimming pool. Nang inig ako ng balutin ng tubig ang katawan ko hanggang leeg, napakapit ako sa leeg ni Rafa dahil feeling ko ay malulunod ako. Mabilis naman niya akong hinapit sa bewang ko. Easy, I won't let go of you. Masuyong wika nito. Ang lapit-lapit ng mukha namin sa isa't isa. Hindi ako marunong lumangoy kaya huwag mo akong bitawan. Pakiusap ko. Kung kanina ay nilalamig ako, ngayon ay hindi na. Ang init-init kasi ng katawan niyang nakadikit sa akin, bahagya na akong nakaangat dahil ang mukha niya ay nasa bandang dibdib ko na. Gumalaw ang Adam's apple niya at napatingin sa leeg ko pababa sa cleavage ko. Mariin kong itinikom ang mga labi ko. Ang init ng bawat hagod ng mga mata niya sa akin parang nang-aakit. You know how to do floating. Napatango ako sa kanya, alam ko yun pero hindi ganoon kagaling. Oo, hindi nga lang ganoon kagaling. Inalalayan niya ako para maka-float sa tubig. Napapikit ako at napangiti. Inalalayan niya ang bewang ko. Move your feet and hands like you're swimming, slowly, just like that. Aniya. Mahina akong napatawa at nilingon siya, para akong bata. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin pero kumikislap ang mga mata niya. Inabot ko ang kamay niya at kumapit sa leeg niya. Langoy ka, sasampa ako sa likuran mo. Parang batang sabi ko. Naglakad naman siya patungo sa pinakadulo at pinaupo ako sa tiles, sumampa ako sa likuran niya. Pumulupot ang legs ko sa bewang niya nang nag-umpisa na siyang lumangoy. Napahagikak ako nang tumigil siya sa paglalangoy nang nasa pinakadulo na kami ng pool.
Mahigpit akong yamakap sa kanya baka kasi mahulog ako. Ang galing mo sumisid, ani ko. Humawak ang isang kamay niya sa legs ko at ang isa naman ay umalalay sa likuran ko. Naabot niya pa rin kahit na nakasampa pa ako sa ilikuran niya. Of course, magaling akong sumisid. Tinuruan ako ni Rafa na lumangoy at medyo kinakaya ko naman. Nang dumidilim na ay inaya ko na rin siyang umahan dahil kanina pa kamo nakababad sa tubig. Baka sipunin at ubuhin kami, lalo na si Rafa. Mas nauna kasi siya kesa sa akin sa pool. You can use the towel first. Aniya. Tinuyo ko muna ang sarili ko at pamatong sa upuan para tuyuan ang buhok niya gamit ang tuwalya. Nagulat naman siya sa ginawa ko pero nginitian ko lang siya. Biglang naalag ang upuan kaya napahawak siya sa bewang ko, mahina naman akong napatawa. Sinunod kong pinunasan ang mukha niya, leeg, braso at dibdib niya. I'll bring these. Tukoy niya sa tray at pinagkaininan namin, mauna ka na. Sabi niya at nag-iwas ng tingin sa akin. Binigay ko ang towel sa kanya at nagpaalam na. Sige, una na ako Rafa. Kinuha ko ang nakatupi kong blouse at pumasok na sa bahay ni Rafa. Napangiti ako. Rafael's POV. Mahina akong napamura at napailing. Sumunod ang mga mata ko sa papalayong figure ni Lorraine. Damn it, she's gorgeous. Really gorgeous that I almost kissed her earlier. Nakita ko palang siyang nakatitig kanina sa akin ay gusto ko na siyang sunggaban. My body is reacting if she's near me and my body is freaking twitching if she's touching me. How dumb was that? And I'll be damned if I can't have her tonight. Lorraine's POV. Matapos kong maligo ay tinuyo ko ang sarili ko gamit ang tuwalya. Lumabas ako ng banyo at akmang kukunin ko na ang lotion nang magring ang telepono ko. Audrey's calling. Gabi na ah. Bakit pa kaya tumatawag si Audrey? Hello. Hi Lori. Bati nito sa akin, kailangan mong suotin ang pinamili nating nighties ha. I like the color red and you should wear it tonight. Aniya. Naalala ko ang mga yun. Ang akala ko ay mga damit lang ang bibilhin namin noong nakaraang araw pero, may binili siyang mga nighties at lingerie. Kailangan ba talaga yun? Nahihiya kong sagot sa kanya. Of course. Just wear it. Aniya sa kabilang linya. Pero, napatingin ako sa cellphone ko, binabaan niya na ako. Inilapag ko ang cellphone ko at naglakad sa malaking closet at binuksan kung saan nakahanger ang 10 nighties na binili ni Audrey para sa akin. Kinuha ko ang kulay pula at tinitigan ito. Ang ganda nga pero ang sexy masyado. Matutulog lang naman ako bakit kailangan ko pang magsuot ng ganito. Napabuntong hininga ako at binalikan ang lotion. Naglagay ako sa katawan ko bago sinuot ang nighties. Napatitig ako sa salamin. Bagay nga sa akin. Maingat akong naglalakad patungo sa kusina dahil sa nauuhaw ako, nakalimutan kong magdala ng tubig kanina. Hinaplos ko ang braso ko nang makaramdam ako ng lamig, ni hindi man lang ako nakapagsuot ng roba. Matapos kong uminom ng tubig ay lumabas na ako sa kusina at babalik na sana sa kwarto ko sa itaas nang mapansin kong nakabukas ang ilaw sa bandang dulo ng bahay ni Rafa, doon sa maliit na bar niya. Gising pa kaya siya, at hindi nga ako nagkamali, nandoon siya, mag-isang nakaupo at pinagmamasdan ang basong hawak niya. Kalmado ang kanyang mukha at tila may malalim na iniisip. Ano naman kaya ang iniisip niya? Naglakad ako patungo sa kinauupuan niya. Tinunggan niya ang laman ng baso. Maya-maya pa ay napatingin ito sa akin, kumunat ang noo niya. Why are you still awake? Nagising lang, nauhaw kasi ako. Sagot ko, babalik na rin ako, nakita ko lang kasi na nakabukas pa ang ilaw dito. Ngumiti ako sa kanya, hindi ito nagsasalita at nakatitig lang sa akin, sige. Pagpapalam ko. Nakailang hakbang pa lang ako nang may humigit sa kamay ko kaya nagulat ako. Tumama ang noo ko sa matigas na dibdib ni Rafa. Anong, bakit? Bahagyang nanlaki ang mga mata ko, iilang inches lang ang pagitan ng mukha namin. Ang isang braso niya ay mahigpit na nakayakap sa bewang ko. You don't come here and talk to me, only wearing your red see-through sexy nighties and without a slipper baby. Ano? Napayuko ako para tingnan ang dibdib ko, nanlaki ang mga mata ko nang makitang totoo ang sinabi niya. Nakalimutan kong wala pala akong bra at see-through pa nga ang nighties na suot-suot ko. Hindi naman siya see-through lahat, meron lang sa tagiliran banda at sa dibdib.
Nag-iwas ako ng tingin dahil nahihiya ako sa kanya, itinulak ko siya pero ayaw niyang kumawala sa pagkakayakap sa akin. Aakyat na ako, mahinang yuzel ko. No, you can't, bulong nito sa tainga ko. Nanindig ang balahibo ko nang dumampi ang hininga niya sa leeg ko. Ramdam ko ang init ng palad niyang humahaplos sa likuran ko, unti-unti siyang naglakad kaya napapa-atres ako. Napatanga ako sa kanya at nakita kong titig na titig siya sa akin. Aakyat na ako, Rafa. Sinubukan kong kumawala sa pagkakayakap niya sa akin pero bigo ako, napapitlag ko nang maramdaman kong nakasandal na ako sa matigas na bagay. Rafa, you're such a seductress. Namumungay ang mga mata nitong turan, you don't know how much I desire you the first time I laid my eyes on you. Ano bang pinagsasabi mo? What's in you? Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa. Yeah, right. Wala kang ginawa pero nakuha mo ang atensyon ko. Namumungay ang kanyang mga matang nakatitig sa akin, para akong nalulunod sa bawat titig niya. Amoy na amoy ko ang naghahalong amoy ng pabango niya at ang whiskey na iniinom niya kanina. Napapikit na lamang ako nang maramdaman kong lamapat na sa labi ko ang labi niya. I'm not kissing a fool, am I? Bulong niya nang hiniwalay niya ang labi niya sa akin, kiss me back. Utos nito. Mas hinigit niya pa ang katawan ko sa kanya kaya ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya, inangkin na naman nito ang labi ko at mapusok na hinalikan. Kinagat niya ang pangibabang labi ko kaya bahagyang napaawang ang labi ko at hinalikan ako ulit. Para akong robot na kinokopya ang bawat galaw ng labi niya, tumaas ang paghaplos ng kamay niya sa gilid ng dibdib ko. Mahigpit ang pagkakakawit ng braso ko sa leeg niya dahil doon ako kumukuha ng suporta. Nanlalanta ang mga binti ko, parang kahit anong minuto ngayon ay matutamba ako. Itinaas ni Rafa ang isang binti ko at hinaplos ito, maya-maya pa ay binuhat na niya ako at pinaupo sa isang upuan. Ngayon na ba namin gagawin ito? Handa na ba ako? Rafa, mahina akong napahalanghing nang hinalikan niya ang leeg ko, hinawi niya ang buhok ko pakaliwa at pinagtuunan ng pansin ang leeg ko. Dahil hindi ko alam kung saan ako kakapit ay pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya. Itinaas nito ang nighties ko at ipinasok ang kamay niya. Pinisil at hinaplos niya ang bawat madaanan ng palad niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, sobrang kakaiba ang nararamdaman ko. Walang pagtutol at alam kong nagugustuhan iyon ng katawan ko. Mas malalim, mas mainit, mas nagugustuhan ko. God, you're mine. Namamaos na yuzel nito habang buhat-buhat na ako. Hindi ko alam kung paanong nakaakyat kami sa kwarto ko ng ganoon kabilis, pero, heto na ako ngayon at nakahiga na sa gitna ng kama ko, habang pinagmamasdan kong naghuhubad ng damit si Rafa. Inihagis niya kung saan ang damit niya at umakyat sa kama ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Napakagatlabi ako. Anong gagawin ko? You're mine tonight. Hindi ako nakapagsalita. Pumaibabaw siya sa akin at inangkin ang mga labi ko. Kahit papaano ay nasusundan ko ang bawat galaw ng labi niya. Yung mga kamay niya ay malayang naglakbay sa katawan ko. Unti-unti niyang ibinaba ang strap ng nighties ko kasabay noon ang pagbaba ng halik niya sa leeg ko papunta sa balikat ko. Ngayong gabi na ba? Ngayon ko na ba ibibigay ang matagal kong iningatan? Na sana ay para sa taong mapapangasawa ko lang dapat ibigay. Bakit wala akong mock-up-ang pagtutol? Hindi ko maramdaman ang lamig ng aircon dahil sobrang init ng katawan ni Rafa at pati na rin yung sa akin. Lumuhad siya para haburin ang suot ko at nang maubad na niya ito ay pinamulahan ako. Titig na titig ito sa katawan ko. Akmang tatabyunan ko ang dibdib ko nang hawakan niya ang mga kamay ko at itinaas ito. Tanging maliit na piraso na lamang ng tela ang nakatikip sa pangibaba ko. Marahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin at binigyan ako ng halik sa lobby. Ako lang ang may karapatang makita at mahawakan ka ng ganito. Napatitig ako sa mga mata niya, nangungusap ito. Oo, ikaw lang, mahinang sagot ko sa kanya. Bahagyang tumaas ang gilid ng lobby niya. Mabilis itong kumubabaw ulit sa akin at inangkin ang mga lobby ko. Napayakap naman ako sa leeg niya at tumugon sa mga halik niya. This will hurt because this is you first, okay. Aniya nang putulin ang halikan namin at pinatong ang noo niya sa akin, do you trust me? Nag-aalang ang tanong nito. Tumango ako sa kanya, I trust you. Mahinang tugon ko. Ang sakit, parang may napunit sa akin.
Napaluhan na ako. Maingat niyang hinawakan ang legs ko at pinapulupot sa bewang niya. Maya-maya pa ay naramdaman kong may kung anong mainit na likido sa tiyan ko at pagkatapos noon, ay pagod na bumagsak ang katawan niya sa akin. Pareho kaming pawisan at hinihingal, lalo na si Rafa. Binaon niya ang mukha niya sa leeg ko. Hinaplos ko naman ang buhok niya. I was your first. Bulong nito. Pagod na ako para sumagot. Hinungutan niya ako at pinaunan niya ang braso niya sa akin. Kinuha niya ang kamay ko para yamakap sa katawan niya na ginawa ko naman. Hinalikan niya ang noo ko at hinaplos ang buhok ko. Sleep. You're tired? Anito, I will clean you later. Hindi ko na siya pinansin at pinaikit ko na ang mga mata ko. Nakakapagod pala ito. Nagising akong masakit ang katawan lalo na ang nasa gitna ng hita ko, wala na si Rafa sa tabi ko. Siguro ay pumasok na ito. Napangiwi ako nang hindi ako makagalaw ng maayos. Para akong nabalian ng buto. May suot na akong damit, isang malaking sky blue na shirt. May underwear pero walang bra. Siya ang nagbihis sa akin. Napailing ako, nakita na niya ang lahat-lahat sa akin, ngayon pa ba ako mahihiya? Napahawak ako sa mukha ko, sobrang init nito dahil sa pamumula ko at idagdag mo pa na parang nilalagnat ako. Sinipat ko ang leeg ko. Mainit nga talaga ako. Okay naman ako kahapon Bakit naman ako nilanat? Unti-unti akong bumangon at kumuha ng bra na maisusuot ko, naghilamos na rin ako at nagmumag. Pinilit kong inayos ang paglalakad ko kahit na masakit ang nasa gitna ko. Napakagat ako sa lobby ko. Nandito pa kaya siya? Napakatahimik ng bahay, wala pa rin sila ni si Ate Letty. Next week pa ang balik nila. Dumiretso ako sa kusina para kumain dahil kumakalam na ang sikmura ko. Ipapahinga ko na lang din itong sakit ng katawan ko. Ganito yata talaga kapag first time. Pagkarating ko sa kusina ay nagulat akong nandun si Rafa. Saktong naglalagay iyon ng plato na may lamang fried rice. Nasa mesa na rin ang ulam. Rafa, napatikim ako at nakuha ko naman ang atensyon niya. Hindi ko pinansin ang mga titig nito sa akin. Uminom ako ng tubig at lumapit sa mesa. Good morning. Bati ko sa kanya. Nandito ka pala. Pagtatanong ko. Yeah, coffee, please. Sabi nito. Tipid akong ngumiti sa kanya at nagtungo kung nasaan ang tasa niya para gawan siya ng kape. Parang umiikot ang paningin ko. Sumasakit na rin yata ang ulo ko. Mukhang kailangan kong uminom ng gamot mamaya. Pagkatapos kong magtimpla ng kape ay binigay ko na yun kay Rafa. Umupo na ako at nag-umpisa ng kumain. Tahimik lang ding kumakain si Rafa at panakanaka itong sumusulyap sa akin pero hindi ko na lang pinapansin. Nahihiya pa rin ako. Ako na maghuhugas, presinta ko. Nakakahiya namang siya pa ang paghugasan ko ng pinagkainan naming dalawa. You don't feel good. Aniya, paano niya nalaman? Kaya ko naman. Mahinang sagot ko. Hindi na ito umimik at hinayaan na lang akong magligpit at maghugas. Pagkatapos ko ay babalik na ako sa kwarto ko sa taas. May medicine kit naman doon at maliit na ref. Kailangan ko na ring magpahinga para gumanda na ang pakiramdam ko. Bago pa ako makaakyat sa hagdan ay sinalubong ako ng seryosong titig ni Rafa, tila sinusuri ako. Nakakailang. Balik na lang muna ako sa kwarto. Kapag may uutos ka nandun lang ako. Wala naman akong pupuntahan kaya siguradong nasa kwarto lang ako buong araw. Kung hindi lang masama ang pakiramdam ko ay ako na ang gagawa ng gawaing bahay dito. Wala pa naman si Ate Letty ngayon. Don't do anything. Hintayin mo ako sa kwarto mo. Sabi nito na ipinagtaka ko. Tumango na lamang ako at umakyat na. Bago ako makalayo ay narinig ko pang may kausap siya sa kanyang telepono. Pagkarating ko sa kwarto ay sakto namang pagkering ng telepono ko na nakapatong sa maliit na mesang katabi ng kama ko. Audrey is calling. Ang aga niya namang tumawag, may pupuntahan na naman ba kami? Wag naman sana dahil masama ang pakiramdam ko. Baby girl, bungad niya mula sa kabilang linya, hintayin mo ako sa kwarto mo. Wag kang gagawa ng kahit na ano. Kumunat ang noo ko. Good morning Audrey, bakit? May problema ba? Tak ang tanong ko. Yun din ang sinabi ni Rafa kanina sa akin na don't do anything daw. I'll be there in 5 minutes. Bye. Aniya at pinatay na ang tawag. Napanguso ako. Ano ba ang meron? Napaupo ako sa gitna ng kama ko.
Sumandal ako at napapikit ng mga mata. Napamulat ako ng mga mata ko nang maramdaman kong may kamay na nakapatong sa noo ko. Kay Rafa pala, seryoso ang mukha nito at maya-maya pa ay nakatiimbagang na ito. You have a fever. Deklara nito at kinuha ang telepono sa bulsa ng pants niya. Where the hell are you? Faster. Umayos ako ng upo at mataman lang na nakikinig kay Rafa. Naiinis ang boses nito habang may kausap sa telepono niya. Napapapikit na ang mata ko. Nilalamig na rin ako. Pakipatay ng aircon, please. Namumungay ang mga mata kong napatingin kay Rafa. Agad niya naman itong sinunod after ng tawag niya. Audrey is on her way. Umupo ito sa tabi ko. Tumango na lang ako. Sir, sorry, bungad ni Audrey nang makapasok ito sa kwarto ko. What took you so long? Pag-alit na putol ni Rafa sa sasabihin ni Audrey, hingal na hingal pa ito nang makapasok sa kwarto ko. Traffic, sorry again. Sagot nito, nakapangbahay pa siya. Bumaling ang atensyon niya sa akin, baby girl. What do you feel? Pagod akong ngumiti sa kanya. Baby girl talaga. Lumapit ito sa akin at sinipat ang noo ko, nilalagnat ka lang pala. Nilingon nito si Rafa, akala ko pa naman kung malubha na ang kalagayan mo. Napangisi ito at tumingin ulit sa akin. Si Rafa naman ay tahimik na tumayo at iniwan kaming dalawa. Nang makalabas na ito ay napaupo si Audrey sa tabi ko. Muntik na akong mabangga kanina sa kakamadali, reklamo nito. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito, mabuti na lang at nakamotor ako kaya mabilis lang akong nakailag. Tapos, akala ko kung sobrang kritikal mo na. Maktol niya sa akin, nahihiya naman akong napangiti. Ang owe niya. Inis na reklamo nito, sorry na Audrey. Kinuha niya ang thermometer para i-check ang temperature ko at hindi nga ito normal. As far as I know, hindi naman umulan kahapon. Lumaklak ka ba ng ice cream or something cold para lagnatin ka? Aniya habang kumukuha ng tubig at paracetamol para inumin ko. Hindi naman, Audrey, maayos pa naman ako kahapon, nag-swimming kami at hapon na umahan. Inabot niya sa akin ang gamot at ininom ko naman ito, nitong pagkagising ko na lang ako nilanat. Nagpahamog ka ba kagabi? Napailing ako, ang init ko talaga. Then what happened last night? Or what did you do yesterday para magkalagnat ka? Sumasakit pa ang ulo mo. Kagabi, agad akong namula, yung nangyari kagabi. Wait, ano to? Tak ang tanong nito. Sinundan ko naman kung saan siya nakatingin at ganoon na lamang panlalaki ng mga mata ko. Kanina pa ako nakaupo rito pero hindi ko ito napansin. Nagkalat ito sa bedsheet. Bloodstains. Tumingin ito sa akin at bahagyang ngumiti, parang may naisip ito. Audrey, kasi, nahihiya ako. What the hell? OMG, did the two of you? Pabitin na tanong nito. Nag-iwas ako ng tingin, hindi ka na ang baby girl ko. Napanguso ito, you did it last night kaya ka nagkakalagnat now. Tuwang-tuwa nitong sabi. May connection ba yun? Tak ang tanong ko. Hindi ko kasi magets. Kapag ba first time mo, magkakalagnat kapag katapos ng ginawa nyo? Yes, some, after ng first nila or let's say first made love nila ng partner nila, ay nagkakaganyan because of the size of their partner is, huge. Ngumisi ito. Mas lalo pa yata kung namula sa paliwanag ni Audrey. Tama kasi siya na malaki. Pero, ganun pala yun. Tell me, what did you wear? Excited na tanong nito. Yung pula na 90s na may see-through sa bandang dibdib at sa gilid. Pumalakpak ito at ngiting-ngiti sa akin, I know right. Hindi nga ako nagkamali sa pinili ko. Anong ibig mong sabihin? Oh, don't mind me. Just rest. Okay, mawawala rin yan. Nakainom ka naman na ng gamot mo. Your body needs rest. Nagpaalam na ito sa akin kasi papasok pa raw siya sa trabaho niya which is sa kumpanya ni Rafa. Paano kaya ako mamaya? Wala si Ate Letty. Wala akong kasama rito mamaya dahil papasok din si Rafa sa trabaho. Nagising akong naamoy ang mabangong sopas. Mahina akong umi-NGOs at pinakiramdaman ang sarili ko. Mukhang hindi na masyadong masakit ang ulo ko at humuhupa na rin ang lagnat ko. Teka, amoy sopas. May ibang tao sa kwarto ko. Iminulat ko ang mga mata ko at bahagya ko pa itong kinusot. Tama nga ba ang nakikita ko na si Rafa ang kasama ko ngayon? You have to eat.
Hindi nga ako nagkakamali, siya nga, nakapambahay ito at halatang kakapuligaw niya lang. Hindi siya pumasok. Kamusta ang pakiramdam mo? Bakit parang ibang Rafa ang kasama ko ngayon? Yung mga mata niya ay may emosyon na ngayon, hindi katulad dati na palagi itong seryoso at parang ang lamig-lamig nito kung tumitig. Parang nag-aalala siya ngayon. Sa akin ba? O baka namamalikmato lang ako? Medyo okay naman ako, sagot ko sa kanya. Inayos niya ang tray na may lamang sopas at isang basong tubig. Umayos ako ng pagkakaupo para mailagay niya ito sa kondongan ko. Ito yung tray na napapanood ko sa nga pelikula sa telebisyon na Breakfast in Bed. Siya kaya ang nagluto. Salamat dito, naabala pa kita, hindi ito nagsalita, ako na ang bahala. Pag-offer ko ngunit wala na naman kung nakuhang reaksyon mula sa kanya. Umalis na lang ito at umupo sa sofa, nandun ang laptop at telepono niya sa mesa. Yung pwesto niya ay nakaharap din sa akin. Narinig kong nagring ang telepono niya at agad niya naman itong sinagot. Nag-umpisa na akong kumain. Masarap ang sopas. Tamang-tama lang ang timpla. I'm not coming. Something came up. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha nito. Yeah. Next week. Natapos ang usapan nila sa ganoon lang. Nag-iwas kaagad ako ng tingin ng magtama ang mga mata namin. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain pero naiilang ako. Ramdam ko ang pagtitig nito sa akin habang kumakain ako. Bababa na sana ako sa kama nang mabilis itong nakalapit sa akin at pinigilan ako. Just rest. Gigising na lang kita mamaya para makainom ng gamot mo. Hindi na ako nakaangal pa. Nakaalis na ito sa kwarto ko dala-dala ang tray. Buong araw ay nasa kwarto ko lang si Rafa. Nakaharap lang siya sa laptop at palaging may kausap sa telepono niya. Ako naman ay nakahiga lang sa kama para magpahinga. Can you walk? Tanong nito nang lumapit ito sa akin. Oo naman. Bakit? Tak ang tanong ko. Masakit ang katawan ko pero nakakalakad pa naman ako. Let's go to my office. Papalitan ng foam at beddings ang kama mo. Ah, sige. Naiilang na sagot ko. Hindi pa kasi napapalitan ang beddings ng kama ko dahil kami lang naman ang tao ngayon dito, wala siyang mautusan. Pinatungan lang kanina ni Audrey ng comforter ang tuyong dugo na nagkalat sa bedsheet. Bumangon na ako sa kama at tumayo. Bago ako lumabas ng kwarto ay tiningnan ko muna sa salamin ang puwet ko at baka may dugong tumagos. Does it still bleed? Oo, may konti kanina. Patak lang. Sagot ko sa kanya at naglakad na papalabas ng kwarto. Pag-ihi ko kasi kanina ay may dugo ang panty ko, ang sabi naman ni Audrey ay normal lang daw yun dahil first time ko. Napangiwi rin ako kanina nang umihi ako dahil may konteng hapdi. Hindi na ako nagsuot ng napkin dahil patak-patak lang naman yung dugo. Gamabi na at tapos na kaming kumain pero narito pa rin sa kwarto ko si Rafa. Natapos na akong mag-warm bath pero siya ay nakatapat pa rin sa laptop niya. Pagkatapos kong magbihis ay saktong sinara na ni Rafa ang laptop niya, mukhang tapos na ito sa ginagawa niya. Umupo ako sa gilid ng kama at tinuyo ang buhok ko gamit ang blower. Narinig ko naman na humandar ang shower, mukhang naligo na siya. Maya-maya pa ay nakita kong lumabas ito mula sa banyo na nakaboxer lang. Nag-iwas ako ng tingin. Naramdaman kong humiga ito sa kama. Matapos kong mag-blower ay humiga na ako sa kama ng patalikod sa kanya. Alas 9 na ng gabi at inaantok na ako. How do you feel? Does it still hurts? Tanong nito at hinila ako palapit sa kanya. Bahagya akong nagulat sa ginawa niya kaya hindi ako nakasagot kaagad. Medyo nauutol na sagot ko. Naramdaman kong yamakap ang braso nito sa bewang ko at hinaplos ang ternayan ko. We'll do it again some other time then. Hinapit nito ang bewang ko para damaykit sa katawan niya. Pinasok din nito ang kamay niya sa loob ng shirt ko at hinawakan ang dibdib ko. Napakagatlabi ako. Mahina niya itong minamasahe. Pinipigilan ko ang sarili kong mapadaing. So soft, wika nito. Hindi rin nagtagal ay bumaba na ang kamay nito sa bewang ko. Mabuti na lang at baka hindi na gumaling ang sugatang pagkababae ko, dahil nararamdaman ko nang nagigising na ang kanya. Let's sleep. Tila hirap nitong sabi, humulik ito sa ulo ko. Good night, Rafa.